Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So bago po tayo magsimula sa ating reaction video, panoorin po muna ninyo itong maikling balita na ito. Suportado ng iba't ibang partido ang desisyon ng Kamara na si Bakin si Arnolfo Arnie Teves Jr. bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental ngayong 19th Congress. Naglabas ng magkakahiwalay na pahayag ang Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI, National Unity Party o NUP at PDP Laban upang ipahayag ang kani-kanilang pagsuporta sa desisyon na pagtibayin ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patalsikin si Teves. Ang pagsuporta ng PCFI na pinamumunuan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ay naglalayon ding protektahan ang dangal at dignidad ng Kamara. Ayon naman sa NUP na pinamumunuan ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, ang kredibilidad, karangalan at pagiging epektibo ng Kamara ay nakasalalay sa mga miyembro nito. Sinabi pa ng NUP na nakababahala ang mga ebidensya laban kay Teves kasama ang aplikasyon nito ng political asylum nang walang konkretong dahilan, ang pag-abandona nito sa kanyang trabaho bilang mambabatas at ang pagtag sa kanya bilang terorista. Pinuri rin ng NUP ang House Ethics Committee sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ganito rin ang pananaw ng PDP Laban kasabay ng pahayag ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Deputy Secretary General for Mindanao ng partido, na lugi ang mga constituent ni Teves dahil hindi nito ginagampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So ayan, napanood nyo na po mga tropa peeps ang balita na yan. Nako, at nakakatuwa lang na na itong mga kongresista na dating kasama ni Arnie Teves nagbigay po ng kanilang mga dahilan kung bakit sila bumoto ng yes para si Bakin na dyan sa Kongreso, itong si Arnie. So ngayon po ay tama lang yung kanilang mga desisyon, yung kanilang mga boto, tama po yan. Kasi kailangang pangalagaan ng Kongreso. 'Di ba? Syempre itong mga taong ito, ginagalang sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga distrito, nirerespeto, kinikilala, may integridad, may kredibilidad. Tapos ang makakasama nila isang Arnie Teves, 'di ba? Sus Mariosep talaga. Sino ba naman ang maggugustuhin na makasama ang isang Arnie Teves sa Kongreso, 'di ba? Makaka-level mo yung Arnie Teves na tinatawag na terorista ng ATC, 'di ba? Medyo parang kahit siguro ako simpleng vlogger lang, simpleng mamamayang Pilipino, hindi ko po gugustuhin na makatabi man lang sa upuan yan o makasama sa isang event o pagpupulong dahil tinalagayan terorista, 'di ba po? Kapag ikaw ay tinalagang terorista, ibig sabihin, meron kang mga kasamaan na ginagawa o nagawa or meron kang pinakalat na takot na naalarma ang buong bayan. 'Di ba? Totoo 'yan eh. Kaya nga po siya ay napagdesisyunang italaga na terorista, 'di ba? Truth hurts pero yan po ang totoo. So ngayon, ang isa po sa medyo napukaw ang aking pansin kaya ako nag-vlog patungkol dito sa balita na ito ay yung NUP president ba o chairman etong si El Rey Villafuerte ng Camarines Sur ay dati po itong nakalaban ni Teves. At ayon sa Rappler, ayan, Rappler ng alam ko nagbalita niyan na etong si Teves ay tinawag na pagot etong si El Rey Villafuerte at sa Viber yan may screenshot yan. Sabi ng Rappler tapos naghamon yata ng suntukan o ng babag etong si Arnie Teves. At syempre ang kumbaga sabi nga ng sa mga nasa Congress, yung boboto ka ng yung 'di ba kapag yung si Katarungan, yung nakapiring ang mata, yung may hawak na si Justicia ba 'yan o si Katarungan, yung may hawak na dito, yung parang timbangan.
'Di ba, yung nakapikit ka kay kakampi, kay kalaban, kahit ano pang kulay ng iyong, politika, 'di ba, mapapula, dilaw, asul, berde, kung ano man ang iyong, kulay sa politika, hindi dapat maapektuhan sa mga ganitong, pagboto. Pero ako, siyempre tama naman yung ano, baka mamaya kasi questionin, 'di ba, baka, dati kasing kalaban nito si Villafuerte kaya bumoto ng yes 'yan. Hindi po gano'n. Kasi eto ay, nakita niyo naman na 265 o 256 ang bumoto, na congressman noong panahon na yon ng yes. Tapos, siyempre isa na diyan si Villafuerte, 'di ba? Napakarami pong, nag-yes, walang nag-no. So, ibig sabihin niyan, talagang, ang mga kongresista po ayaw nila na magkaroon ng kasamang terorista sa loob ng Kongreso. So yung, nakapiring na si hustisya o si katarungan, naipatupad naman yun at, iisa lang ang layunin ng mga kongresista, ang malinis ang Kongreso sa mga katulad nitong si Tevez na walang modo, yun. Real talk lang tayo dito, nagsasabi lang tayo ng totoo, 'di ba? Walang modo, bastos, 'di ba? Do'n nga lang sa mga interview sa ano, sa mga reporter nung, time na ini-interview siya ng, mga reporter, 'di ba, kung sumagot siya pabalang, kung tanungin siya ni Harry Roque, kung sumagot siya pabalang, 'di ba? Sarcastic, hindi sarcastic na matalino ang dating, sarcastic na nagtatago ng mga sikreto, hindi sarcastic na matalino. 'Di ba si Vice Ganda medyo sarcastic magsalita, katalinuhan 'yon. Pero dito kay Teve sarcastic na medyo may itinatago, kaya sarkastiko ang mga sagot. So, babalik tayo dito kay El Rey Villafuerte. Ito yung ano, parang, aral kay Tevez, ewan ko kung tumatanggap pa ba ng aral 'yan o leksyon sa buhay. Ito'y isang, napakalaking aral kay Tevez at para na rin sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, 'di ba? Merong mga pagkakataon na ikaw ay, meron talagang makakatunggali, merong, mandadarag sa'yo, kasamaan mo sa trabaho, merong, parang mga under sa'yo kahit parehas lang naman kayo ng ano, ng, posisyon, 'di ba? May mga ganyang pangyayari. Pero ang pinakamainam pa rin ay ang matuto kang makisama, matuto kang lumugar at matuto ka, na magparaan. 'Di ba matuto ka na maging, madiplomasya at mabuhay sa demokrasya, 'di ba gano'n. At, kang hambog, 'di ba? Huwag kang masyadong mapagmalaki, mapagmataas na akala mo ka kung sino. Kasi darating ang panahon na maaaring ang isang tao na iyong, kinakalaban, maaaring pagdating ng panahon, kakailanganin mo siya. 'Di ba, kakailanganin mo ang kanyang kamay, ang kanyang tulong, o katulad ng nangyari dito kay, Tevez at El Rey Villafuerte. Kakailanganin ni Tevez ang yes ni El Rey, 'di ba? Paano kunwari timbang lang yung bumoto, kunwari, 300 ang congressman, 149, 150 na doon sa ano, sa yes, 149 doon sa no. Oh, nahati. Kunwari nahati, 150 tapos 149 sa no. Si El Rey Villafuerte na lang ang hindi bumoboto. 'Di ba? Kinalaban ni Tevez dati. Oh, di siyempre teka, gago 'tong Tevez na 'to, may atraso sa akin 'to, Iyeyes ko kaya 'to, oh, 'di ba? O kaya, teka, baka siguro naman kahit na nagkalaban kami ni Tevez dati, siguro mabuti naman 'tong tao saka ito naman, hindi naman talaga totoong ano, may sala o salarin sa mga binibintang sa kanya. Ano kaya, no kaya? 'Di ba? Kumbaga kahit papaano,
baka magkaroon na nga pag-iisip ang isang, ini-example natin na sitwasyon dito sa kay El Rey Villafuerte na baka, "Teka, ko na nga lang 'to kasi mabait naman 'to, baka nagkamali lang siya dati ng pagkalaban sa akin." 'Di ba, darating at darating ang panahon na ikaw ay mangangailangan ng tulong ng iba. Kahit na ano pang sabihin mo, kahit na anong yaman mo, kahit ano pang kapangyarihan mo, ah, ikaw ay mangangailangan pa rin ng tulong ng iba. 'Di ba sabi nga ni Spider-Man, tama ba si Spider-Man? May sabi nun, "Great powers, equals to great responsibilities" ba? Parang gano'n, 'di ba? Makapangyarihan ka, 'di ba? Totoo 'yan, makapangyarihan ka. Pero marami kang responsibilidad at 'yun ang isa sa mga tinutukoy nitong mga partido na ito na dapat, hindi ginawa ni Tevez, na iniwanan niya yung responsibilidad niya. Tinalikuran niya ang kanyang pagiging congressman. Ako hindi ako nagsasabi na gayahin ni Tevez si Ninoy. Meron pa nga akong vlog diyan, sabi ko baka palitan na ng, Tevez International Airport o Arnolfo Tevez International Airport ang NAIA kapag umuwi siya. Dahil baka nga daw yariin, baka maninoy Aquino sa NAIA si Tevez. Nagbiro pa ako ng ganyan sa vlog ko. Pero 'di ba, katulad ni Ninoy, kahit na alam niyang may banta sa kanyang buhay, umuwi siya. Bakit? Meron siyang advocacy, meron siyang goal kaya siya umuwi, 'di ba? Ayun, tinuring pang bayani, oo nga, tinuring kang bayani pero patay ka, 'di ba? Pero, kita niyo naman hanggang ngayon nasa pera, 'di ba? Bayani talaga siyang tinuturing araw-araw, kada taon sine-celebrate ang, people power, 'di ba? Yung EDSA revolution, sine-celebrate. May bantayog doon sa sa Kalakhang, Maynila, si Ninoy Aquino. Tapos meron pang, Ninoy Aquino Day. Ang NAIA naipangalan sa kanya. 'Di ba hindi ko sinasabing gayahin niya si Ninoy, kasi hindi naman katulad ni Ninoy ang kanyang magiging pag-uwi, 'di ba? Kasi uuwi siya, sabi nga ni PBBM, umuwi ka, lumapag ka sa kahit saang airport mo gusto, papalibutan ng militar, 1 kilometer radius, walang makakalapit sa'yo. So, paano ka manininoy? Paano ka manininoy kung bantay sarado yung paligid na yun? Kay Ninoy Aquino, hindi naman bantay sarado yung paligid, eh. May nakalusot nun, 'di ba? Saka sa NAIA nga nangyari yun, dun sa Tarmac. Pero dito kay Tevez na sinigurado ang kanyang, kaligtasan, malabong maninoy. 'Di ba? Kaya ito pa, isa pa. Galing tayo dun kay El Rey Villafuerte, ngayon punta naman tayo dito sa House Speaker, Congressman Romualdez. Si Tevez ay congressman. Ngayon, yung mga congressman, merong mga mga majority floor leader, 'di ba? Deputy, ganyan. Speaker. Ngayon itong si Romualdez, Speaker of the House. 'Di ba? Siya ang naging House Speaker ngayong panahon ng panunungkulan ni PBBM. Ngayon, ano ba si Tevez? Congressman siya. Ang alam ko deputy leader o I'm not sure kung ano ang kanyang posisyon sa Kongreso. Pero 'di ba, ikaw ay kumandidatong congressman, dapat alam mo kung ano ang iyong gagampanan. Unang-una, magiging kongresista ka, representante ka ng inyong distrito. Pagkatapos niyan, doon sa House of Representative, meron kayong mga ranggo. Pagkatapos noon, meron kayong boss. Meron kayong pinakamataasang ranggo sa inyong house, di ba? So ngayon, si Romualdez ang boss. Si Tevez ay tauhan. So anong gusto ni Tevez? Ang boss ang susunod sa kanya.
siguro siya ang boss doon sa kanila. Sa Bayawan, sa Malabuga, siguro siya ang boss doon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang boss. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang masusunod. Kaya nung pinapauwi si Tebes ng mga kongresista, ng mga senador, ng ating presidente, ng House Speaker, yun ay isang napakagandang hudyat, pagkakataon para siya'y umuwi at bantayan siya ng ating gobyerno. Napaka-importante ni Tebes kung siya'y umuwi. Buhay siya, hindi siya mamamatay. Tingin ko, naka-live simulcast yan. Paglapag ng eroplano, tapos yung mga army, militar, lahat, 'di ba? Coast Guard, SWAT, CIDG, NBI, PNP, lahat 'yan nakapaligid kay Tebes. Sinong magtatangka kay Tebes sa araw ng kanyang pag-uwi? 'Di ba? Pinapauwi siya ng kanyang boss, hindi siya umuwi. Pagkakataon na ni Tebes yun. Diba kung umuwi siya, di sana tapos na ang kanyang mga problema. Nasolusyonan yung kanyang mga pinagsasabi na problema. Baka napatunayan pa niya sa atin, sa atin, lalong-lalo na sa mga taga-ikatlong distrito, na siya ay inosente sa kanyang mga tinatanggap na mga asunto. Kaya lang nga po hindi yan ang pinili ni Arnie Tebes. At ito ay consequence ng lahat ng mga desisyon natin sa ating buhay. So yun ang nangyari. Arnie Tebes, sinibak sa Kongreso. Diba? So yung mga nabubuisit kay Tebes, matutuwa. Diba? Magsasaya. Ako naman, wala naman akong galit kay Tebes. Wala naman akong personal na galit kay Tebes o emotional na kay Tebes. Ang pinaglalaban ko dito, hustisya para kay Gobroel Degamo. Si Tebes ang tinuturong mastermind at suspect. Kunwari lang kunwari ang tinuturong mastermind si Joe Biden. Si Joe Biden ang aking bibirahin ng bibirahin. Kunwari, tinuturong dito, mastermind, si Whitney Houston. Si Whitney Houston, ipa-vlog ko. Ganun lang yun. Diba? Kaya, ito po ay isang mga pagkakataon sa mga buhay natin na dapat maging mapag-isip tayo, matalino sa ating mga desisyon. So, yun ang naging desisyon ni Tebes at ito ang mga consequence. Pagkasiba sa Kongreso, pagkakatalaga as terorista na 2 beses pang nasuspinde. Diba? Sana maging aral to kay Tebes. Alam ko, malabo na isipin ni Tebes na ito'y tinatapik na siya ng ating tadhana, ng ating Panginoon. May tumatapik na sa kanya. Pag ikaw tinapik na, kung may tumapik na sa yung ganyan, magbago ka na. Isipin mo na yung kabutihan, isipin mo na yung tama, tanggapin mo na yung katotohanan, tanggapin mo yung realidad. At baka sakali, mapatawad ka pa ng ating boss sa taas. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At sana ma-share po ninyo ito. Kung hanggang ngayon, nandito pa rin po kayo sa punto na ito, nanonood pa rin po kayo at kayo ay nandito pa rin, nakikinig pa rin sa aking vlog. Sana po ma-share nyo ito para maipalaganap natin ang mga magagandang balita at mga tamang impormasyon ng ating mga pangsakalukuyan na pangyayari dito sa ating mga binablog. So, yun lamang po. Maraming salamat. Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.